Wala pa rin tigil itong grupo ng mga bangag mga kababayan sa paninira kay VP Inday Sara Duterte. Naayon nga dito sa mga political analyst mga kababayan na ang ginagawa nila noon kay Binay ay ginagawa na rin nila ngayon kay VP Inday. Di ba noon? Sama-sama sila mga kababayan, mga dilawan, mga taga-media, mga rallyista, mga pulahan, makakaliwa, ay sama-sama nilang binanata noon si Binay. At ngayon, muli na naman nila itong ginawa at sama-sama na naman silang babangag muli mga kababayan dito sa kanilang dirty tactics sa paninira. At ang kanilang target ngayon ay si VP Inday Sara Duterte. Ang kaibahan lang po nila kay Binay mga kababayan ay kung dati naniwala ang mga tao, ngayon hindi nila mataob-taob ito si VP Inday Sara. Kaya ang ginawa nitong mga animal ngayon mga kababayan ay gusto nang sipain si VP Inday sa pesto sa pamamagitan ng impeachment. Dahil hindi nadadala sa panira Kaya idadaan na lang nila sa impeachment. Panoorin niyo po. Ito yung lumalaganap ngayon na very scandalous move. Very scandalous na mga sipsip at aliporis ni Speaker Tambaluslos na ipa-impeach sa House of Representatives si Inday Sara at iakyat nila sa Senado para tanggalin ng lubusan sa pagkapangalawang Pangulo ng ating bansa. At dahil sa Kongreso mga kababayan ay sigurado na po impeach si VP Sara dyan. Dahil hawak ni Tamba lahat sa leeg itong mga buhaya mga kababayan. Kaya ang interesting dito ay kung aakyat na ito sa Senado. Dahil 12 po ngayon mga kababayan ay sa mga senador na nakaupo ay inendorso po yan ni VP Sara dati. Sino-sino sa kanila mga kababayan ang magtatraidor kay VP Inday? Mawawala na ang pinakaseryosong political threat sa poder ng mga Marcoses at ng kanyang mga alipores. At ang purpose po nila sa impeachment kay VP Sara mga kababayan is para maglagay sila ng bagong vice presidente na which is, sa tingin natin, ay si Tamba. Na kung mananawagan daw kayo sa susunod mga kababayan na BBM resign, ay ang papalit ay etong si Tambaluslos. Mamili kayo, Tamba or Nagba. Puro mga reject mga kababayan. Bastusan at kaiskandalusong hakbang ng mga sipsip na mga kongresistang bayaran sa loob ng Kongreso na puro naman alipores ni Martin Romualdez. Sila ngayon Tambaluslos ay nasasaktan sa kritisismo ni Vice President. Ang kakapal ng mga mukha, no? Tapos nasasaktan pala, mga balat sibuyas, pero makapal ang mukha. Senator Inday Sara, pero alam naman natin, lalo na tayong mga sumusubaybay sa mga Duterte, ang lahat ng ito ay sumisipsip sa mga Duterte. Noong panahon na si Pangulong Duterte ang nakaupo. Alam natin kung sino ang mga lumalapit sa mga Duterte sa kung ano-ano. Umanda itong mga animal na ito mga kababayan kung wala na sa pwesto itong mga bangag dyan sa gobyerno. Mula sa pamilyang Marcos hanggang sa kahit sinong congressman na nandyan. Ngayon, itong impeachment nila, parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara. Bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo? Itong mga bugok na itong mga kababayan, no, ayaw tumanggap ng kritisismo. Kung may nagsasalita mga kababayan, gusto nila agad gurgurin. Diba? Kailan ba nagsimula yung problema ni Kibuloy? Diba simula nung pinagtanggol ni Kibuloy si VP Inday Sara? Araw-araw pinagtatanggol ni Kibuloy si VP Inday nun At dahil ma-impluensya po si Kibuloy mga kababayan, ginorgor nila. Ngayon, silent na. Nabawasan na ang tagapagtanggol ni VP Inday. Ay sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilabas ninyo, ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan kung saan nyo ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo. Sabi ni dating Pangulong Digong etong Kongreso ang pinakabulok na institusyon sa Pilipinas ever. Lalong-lalo na ang kasalukuyang Kongreso mga kababayan sa pamumuno ni Tambaluslos. Isipin nyo na lang in the span of 2 years, 1 trillion na po mga kababayan na kanilang inalaang budget para sa ayuda 2024 at 2025. 1 trillion! Ang tanong, sino nakatanggap ayuda? Trilyones na. Diba dyan naman nagkaugat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Di ba dahil dun sa statement na yun ni Pangulong Duterte. Ngayon naman, nagagalit kayo dahil sinasabi nyo na ito si Madam Vice President, kinikriticize si Pangulong Bongbong Marcos. Pero anong gusto nyong gawin niya?
tungkol ito sa flood control at malinaw na ang Davao City ay may existing flood control na funded ng Japan. Ang feasibility study nakahanda na ng July 2023, hindi nyo man ito pinondohan. Hindi pinondohan mga kababayan dahil kalaban Tapos sabi, wala kaming budget. Ilang bilyon lang mga kababayan 1 billion, 2 billion? Yan lang sana ang kailangan. Wala daw pera. Pero mayroon silang 591 mga kababayan, billion para 2025 sa ayuda. Tama. Klaro. So, ibig sabihin, Sas, before kayo pasa kay Ma'am Lorin, malinaw na ito isang political maneuver. Ang layunin, iharas, ipahiya ang Vice Presidente the way they did the consistent, systematic attacks against her doon sa confidential fund to the point na binastos siya on the floor. Gumamit pa ng mga makakaliwa mga kababayan. Yung mortal na kaaway ni VP Sara na mga makabayan black, mga sinasabing legal fronts. At pinahiya sa buong bansa, ginastosan ng tudo-tudo. Isang buwan halos na yun ang headline ng mga... Hindi lang isang buwan, hanggang ngayon. Lampas isang taon na. Itong issue ng mga animal mga kababayan na confidential fund. For it, big time na mga media. Samantalang ang Vice Presidente walang nagtanggol maliban sa SMNI, kay Pastor Kibuloy at sa tatay niya. At tayo na mga sa social media lang. Mainstream media mga kababayan, mga bayaran yan tahimik nga sa Katibinag, di ba? Nagiging independent observers na. So sa tingin mo, Sas, maliban sa ito isang political gimmick to diffuse yung attention mula sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr., iskandalo sa droga at paglaganap ng hindi maampat-ampat na paglalim ng kahirapan, kawalan ng trabaho, paglugmok ng income ng mamamayan, at ang down spiral move patungo sa isang malagim na economic crisis dahil sa crisis ni Marcos ngayon. Mismanage tayo mga kababayan, sa totoo lang, ang bansang ito. Ito ba ay magsisilbi sa kabutihan ng kanilang agenda na mapukusan si Sara Duterte, maging defensive sila at ma-diffuse yung atake ng mamamayan doon sa paniningil sa kabulukan ng gobyerno ni Marcos Jr.? How do you think about that? Ang taas lang. Question ba yan ka Eric? Or statement? Taas loading na si Sara. Eric, this is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat. Binay formula ang ginagawa nila ngayon kay VP Sara mga kababayan. Noong 2010, nung nanalo si Benigno Aquino III. At mga dilawan din ang kakampi noon ni Panot. Sila, mga dilaw. Same people mga kababayan. With the help of mainstream media, ang ginamit nila para siraan si Binay. Ngayon, sama-sama silang babangag muli mga kababayan. Same people, pero nadagdagan ng grupo ng bangag. Si Binay bilang Vice President, everyone is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for self... di ba? Pero anong nangyari, no? Nakulong ba si Binay? Di ba hindi? Paniwalang-paniwala ang mga Pilipino dati, mga kababayan dito kay Binay. Bumagsak nga ang sumama ang imahe ni Binay. Pero, anong nangyari? Hindi nga nakulong, di ba, si Binay? Walang nangyari sa kaso after nilang siniraan mga kababayan. Nung hindi na nanalo, tahimik na sila. And then, eventually, yung mga kontrobersya na yun, hindi naman ito nagbunga. No, hindi ito, hindi naman nakulong si former Vice President Binay. Hindi ba? Wala rin tubig. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Mga dilawan, mga makakaliwa, mainstream media, mga pulahan, mga kababayan, yung mga grupo ng mga lefties. Which is, ngayon, sila din ang gumagawa niyan kay VP Inday Sara. Plus, dito sa grupo ng mga ngagba. Hindi ba sila rin ngayon? Sila rin ngayon yung atake kay Vice President Inday Sara. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara. Tapos hindi nila kaya mga kababayan siraan. Gusto ipa-impeach. Kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya, hindi ba? Yung
yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top 1 choice for president ng mga Pilipino. Of course, bumaba yung rating niya kasi nga syempre may supporters dyan ni, loyal supporters dyan ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw. Supporters sa mga traidor siya dahil na BBM. Nga, she's not towing the line of the pulveronic government. Pulveronic government. Okay. Anong masasabi niya dito mga kababayan? Na kung anong ginawa nila kay Binay dati, ay ginagawa na ngayon kay VP Inday. At kung hindi tumalab, gustong ipa-impeach si VP Sara. Anong masasabi niyo dito? Post the comments below.